Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O, ano niya Mr. Maravillas, paano yan? Ano masasabi mo doon sa bagsak na ratings ng presidente mo? Kahit gawin pa ninyong negative 100 yung trust ratings ng ating Pangulo, ang presidente hanggang 2028, si PBBM pa rin. Di ba? Hanggang survey na lang kayo. Hindi man po kakandidato yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 para i-compare ninyo yung survey result, trust rating ng ating Pangulo, tapos kay Sara Duterte. Unang-una, mga kababayan, wala nang maniwala sa mga survey ngayon. Kahit yung survey ngayon ng SWS, mga kababayan, sino bang maniniwala doon? Yung mga reactions, mga kababayan ng mga tao, lahat negative, duda, kasi ngayon po na panahon ng materialistic world. Pera-pera na lang. At yung mga survey firms, mga kababayan, negosyo yan, lalo't sa panahon ngayon na malapit na ang eleksyon. Kung sino yung nagpapasurvey, yung nagpopondo ng survey, yung mga vested interest nila sa politika, sa kung ano, yun ang pinifavor po sa mga survey. Ang tawag dyan, manipulated research. Nang objective is to condition the minds of the Filipino public, of the Filipino people. Kaya dito po, nasira na yung mga surveys. Wala nang maniwala. O diba? Ang sumira po sa mga survey firms, sila man lang po. Kasi sino ba naman maniniwala sa survey ngayon? Alam naman natin na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kanda buktot na, kanda kuba na po sa pagtatrabaho. Tapos si Sara Duterte wala mang ginagawa, maglakwat sa at manira sa ating gobyerno. Mataas yung survey ni Sara kaysa sa ating Pangulo. Yung ating Pangulo, negative 3. May maniwala sa ganong uri ng survey, mga kababayan, yung hindi nagtatrabaho, may trust ratings na mataas, tapos yung nagtatrabaho na nagpapakanda kuba sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Filipino, negative 3. O di ba po? Naglulukuan na lang tayo, mga kababayan, pag may naniwala dyan, kayo-kayo na lang po ang naglulukuhan. Tama po? Ayan yung trust ratings ng ating Pangulo. Maniwala kayo, negative 3 na lang po. Tapos positive 31. Si Sara, na sabi ni Yusek, pag nagalitan niya, parang si Chucky. Sabi ni Yossi Castro, BP Sara, kamukha ni Chucky. Sabi ko sa inyo, santambag ng mga abnormal yung mga tao ngayon, yung walang ginagawa kundi manira, hindi man nagtatrabaho, hindi na magtrabaho, na mirwisyo pa. Mataas yung ratings, mga kababayan, sa survey ng SWS. Ayan o. Kaya tingnan ninyo yung mga reactions ng mga tao. Lokohin niyo sarili ninyo, Sara Lustay. Sabi ni Lorna Domanico, wala na pong maniwala. Sabi ni Sunny Vargas, mind conditioning na naman yan ng mga survey firm. Tapos pag eleksyon, ang COMELEC ipoprogram na sa hocus picos kung sino palagi nangunguna sa survey, tulad ng nangyari sa senatorial resort last election. Hindi man po, mali yung survey sa actual result ng eleksyon. Ano ba po, mga kababayan? Kaya wala na pong maniwala sa survey kasi lumalabas manipulated research. Ayan kala ninyo, maloko ninyo kami. Manipulated research refers to intentionally altering variables or data in an experiment or more negatively fabricating results, falsifying data, or using deceptive tactics. Malamang yan ang ginagawa ngayon kasi po, sa totoo lang po, ako kasi alam ko yan kasi galing ako sa mainstream media. Alam ko ang kalakaran, ang likaw ng mga bituka ng mga taong yan.
Kung sino nagbayad sa kanila, nag-sponsor sa kanila, siguraduhin mo anya na maganda yung result, pabor sa atin, pabor sa interest natin. Pag hindi, di man kami magbabayad sa iyo. Bahala ka, wala kang pangsweldo dyan sa mga empleyado mo. O di ba pa? Ganun na ngayon mga kababayan ang nangyayari. Most of the time, manipulated na po to condition the minds of the people. Kung sino yung nag-sponsor, nagpa-survey, kailangan pabor sa kanya. Pag hindi na yan uulit sa'yo. Hindi man niya nakuha yung objective natin to condition the minds of the people. Ano pat magpapasurvey tayo? Nagets na ninyo, mga kababayan. Kaya kung gusto ninyong maniwala sa mga survey, nasa sa inyo po yan. Pero kami, lalo na po ako na namulat sa mainstream media, paano na GMA, ganun po yung ginawa nila. Condition the minds of the people na mananalo si GMA. Ano nangyari po? Kasi run away po sa mga totoong survey. Si Fernando po Jr. noon. Ang ginawa nila, nag-meeting. Kasama ko dun sa na-invite ng ilang leaders ni GMA para imanipula yung mga survey sa radyo, mga kababayan, pati yung result ng eleksyon para madali yung hilugarsi. Nagtagumpay po yung hilugarsi. Nakaupo si GMA. Malamang sa malamang, lalo ang advisor po ni Sara Duterte, si Hilo Garci pa rin. Kaya huwag tayo nagpapaniwala sa mga ganito pong kwento. Di ba po? Tama itong mga reactions ng ating mga mamamayang Filipino. Hindi sila maniwala. Kasi kita naman po kung sino yung nagtatrabaho at kung sino yung hindi. Hindi na nagtatrabaho, nanggugulo pa. Pagkatapos, ganon ang ratings po. Yeah. Negative 3 yung ating Pangulo. Pagkatapos si Sara, positive 31. Ayan ang mga reactions ng mga tao. Totoo po yan, pinipili lang ang sinasurvey. Ako nga, naging senior citizen na. 40 years na ako dito sa Maynila. Hindi pa ako natatanong sa mga survey na yan. Sila lang ang nakakaalam kung sino yung tinatanong. At yung tinatanong nila, number of respondents po, 1,200 lang. Sinabi ba ng SWS kung sino yung tinanong? Di ba hindi? Basta maglalabas na lang sila ng data. Ito yung result ng survey namin. Sino yung tinanong? Mas kapanipaniwala pa po yung Kalye survey po. Di ba? Kasi nakikita mismo kung sino yung mga tinatanong at kung ano yung sinasagot. Kaysa itong mga ginagawa ng mga survey firms, mga kababayan, na madalas ang nasa likod po mga political handlers, mga nagpopondo para ikondisyon ang isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Anong purpose nila? Para makagenerate po ng funding sa isusupport nilang politiko. Imamarket nila yung mga kababayan sa mga possible sponsors or donors. Mang malakasan niya si Sara. Kaya kayo niya ng mga Chinese na mga businessmen, dapat mag-donate kayo ng pondo kay Sara. Siya niya yung mananalo. Ganon po. Karamihan sa mga ganyan, ganon ang intensyon. Kaya nakita ninyo, napakalayo pa po ang eleksyon. At hindi man kandidato yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero lagi pong sinasurvey. At madalas, ang leading palagi po si Sara Duterte. Ano yung intensyon na nasa likod ng mga handlers po ng ganyan? Para yung gustong tumakbo at labanan si Sara, gumastos din po sa survey. Yung mga intensyon, sabihan niya, dapat ilapit-lapit mo ako sa kay Sara. Pag hindi, wag na. May mga ganyan po, manipulated survey po. Madalas siyang nangyayari ngayong mga panahon na to, lalo na dito sa Pilipinas. Maniwala pa ako sa Amerika, medyo reliable pa yung mga surveys. Pero dito po, alos pera-pera na lang po dito sa ating bansa. Ginagawa nilang negosyo
itong mga surveys na to, mga kababayan, para i-market sa mga politiko na gustong tumakbo para makaraise po ng pondo sila sa mga nag-intensyon na lumaban sa pagkapangulo, sa pagka-vice presidente, sa pagka-senador. Kaya ito mga reactions na to ng mga tao sa mga surveys ngayon, valido po ito. Ayan o, mind conditioning niya. Sabi naman ni Josephine, just wondering, are these surveys reliable, can be trusted, and really reflect people's sentiments? Or just a mere display or one's affluency or influence, so to speak? Duda na po yung ating mga mamamayang Filipino. Valid po yung kanilang pagdududa kasi hindi na po reliable ang mga surveys ngayon. Pera-pera na lang po ngayon, mga kababayan. Ginagawa nilang negosyo. E nakita ninyo, naglalabasan ang iba-ibang mga survey firms. Nagko-compete sila para sa mga kliyente. Kasi noon, dalawa lang na survey firm. Tanga naman sila, yan lang ang kumontrol sa negosyo. Dapat na niya, gawa din tayo ng sarili nating survey firm. Kaya ngayon po, ang dami na mga kababayan, pasikatan sila. Ang layo pa ng eleksyon. Sige na ang labas nila ng survey. Ganon tayo niloloko nila. Yeah, sabi ng mga nag-reacts. AI anya yan, alang interesado. Obviously. Sabi ni Samantha Jones, we don't need a survey to validate this negative 100 na dapat. O positive pala. Positive, negative 100 plus dapat. Sabi ni Andres Malinag Jr., is it done by random sampling in the entire country? If not, is WS is for sale. Meaning, madaling gumawa ng resulta pero walang ginawang survey. Sabi ni Carol Peterson, tell it to the Marines. A PR survey for Sara, the lazy, underperforming BP. Kita ninyo, walang maniwala po. Kasi kitang-kita naman po kung sino yung nagtatrabaho. Pagkatapos, negative 3. Yung hindi nagtatrabaho, positive 31. Walang maniwala talaga sa ganyan po. Sabi ni Eric Larido, it is commission survey. So may we know who the proponent is? Thank you. Malamang ang nagpupondo nito mga kababayan, yung mga pro-China. Mga negosyanteng pro-China po, alam na natin kung sino sila. Ganon lang, mga kababayan. Sabi ni Mai Ens Ali, comparing an orange to a lemon is so unlikely. PBBM is already a sitting president and prove his worth, while Sara has a long way to prove that she is capable to be the next big thing. She needs to work harder to surpass PBBM's governance. In achievements, her allegations does not make her better than the other. Be wise, Filipinos. Sabi ni Enrique Paulino Garcia, just asking, who commissioned SWS to conduct a survey? I'm not an anti-Duterte. I'm just trying to be objective. Wala pong maniwala sa SWS survey na nagpapakita negative 3 yung ating Pangulo, nakanda ko ba sa trabaho, yung hindi nagtatrabaho, positive 31. Tapos siyempre ginamit matik, ginamit ng mga propagandistang DDS influencers. O ito na ang sinasabi nila. Do we still have a legitimate president? The warning signs are no longer subtle. Negative 37 in Mindanao, negative 7 in Visayas, negative 8 in NCR, negative 3 net trust overall. Yan sabi ni Bob Rances, isang DDS influencer. Do we still have a legitimate president? Kita ninyo, ginamit nila sa propaganda. So ang ibig sabihin ninyo, pag ang isang sitting president, nag-negative yung ratings, hindi na lehetimo. Magpakita kayo ng batas na nagsasabi na pag mababa ang rating sa survey ng isang presidente, hindi na siya dapat nauupo bilang presidente. Pag may batas kayong maipakita, di okay. Wala man pong ganyan.
Ang presidente po, ang term niya 6 years. Ang mandato niya to serve for 6 years. Walang batas na nagsabi, sitting president, pag mababa ang survey, nagiging illegitimate president na siya. Kasi pag ganyan, pati yung eleksyon, gawin na lang po nating survey, hindi na eleksyon. Diba? Kung magdidetermine pala ng legitimacy ng isang presidente, 1,200 respondents na hindi natin na kilala kung sino-sino yung sinurvey ng SWS. Siya na yung magdidetermine ng future ng ating bansa. Ang ka nakakitang klase ng logic mayroon tayo ngayon. Di ba po? Mga bugok lang ang maniniwala sa ganyang uri ng logic, ganyang uri ng kaisipan. Mga bugok. Ipalibasa, pag DDS po, bugok, parehas ng leader nilang bugok. Di ba po? Kaya wala pong maniwala. Sabi ni Rosel Gomiran, oy, sino mga tinanong nila? Mga DDS? Sabi ni Manuel Quitoles, what's the point of a survey if PBBM is already president? Yun na nga po, hindi man siya kakandidato. Bakit lagi ninyong sinasurvey? Kahit bigyan po niyo pa ng negative 1,000 na trust rating yung ating Pangulo, presidente pa rin siya hanggang 2028. Yun ang sabi sa batas. Ang term niya 6 years. That will expire sa June 30, 2028. Naintindihan na ninyo, mga morons. Lumabas pa kayo, maglabas kayo ng araw-araw survey, gawin ninyo ng negative 1 million. Hindi mababago na ang bumoto sa ating Pangulo po, 32 million plus. At si Sara, 32 million plus yung boto, ang 31 million plus, Marcos supporters. Kaya hindi siya wage ng people power. Hindi po nagtatagumpay yung destabilization. Naintindihan na ninyo? Hanggang 2028 pa kayo maglalaway kahit magsagawa kayo, magpaulan pa kayo ng mga surveys na nagsasabing bagsak yung net trust rating ng ating Pangulo. Walang maniniwala sa inyo kasi nakikita naman ng mga tao kung sino yung nagtatrabaho at yung hindi nagtatrabaho. Naintindihan na ninyo? Yan mga actual reactions ito, mga kababayan ng mga netizens. So, hindi maniwala, sabi ni Randy De Los Reyes. Grabe talaga ang lokohan ngayon. Sino pang masipag magtrabaho para sa ikaunlad ng bansa? Yun pa ang bagsak yung rating. Samantala yung pasyal-pasyal lang, yung mataas pa ang unbelievable, sabi niya. Sabi ni Pinoy de Guzman, may we know also why BP got positive 31%? What are her accomplishments? Can you tell us also so we may appreciate? Sabi ni Gilier Hapuli, survey galing Mintal, baka galing nga po sa Mental Hospital. Sabi ni Rafael Istrodo Jr., don't just believe in surveys, especially in social media. Sabi ni Laikram Al-Arabi, fabricated survey results. Sabi ni Frank Casison, in the first place, they are not a political rival since President Marcos is now the president and will finish his term in less than 3 years from now. BP Sara will still have to make her way in the presidential race in 2028 and good luck to her. So comparing them makes no sense. Sabi ni Melvin Dasco, grabe ang Serbia, mga dota ilang ang tinatanong. Pala, sinira ng SWS yung sarili nila. So malamang manipulated survey po siya na ang purpose to establish cause in effect by changing one factor, the independent variable, to see its effect on another. So yun ang duda, mga kababayan, kasi sinong maniniwala sa ganyang uri ng survey, mga kababayan? Di ba? Walang maniwala sa ating mga netizens. Nakita ninyo mga reactions. Itong mga reactions po, legit reactions ito. Ito hindi fabricated. At nababasa natin mula mismo sa pinablish na balita. Reaction siya sa Newswatch Plus Philippines. Hindi siya fabricated, manipulated. Yan ang binabasa ko. Walang maniwala sa mga
sa mga netizens, mga nag-react dito. Survey galing sa Mintal. Ayan, fabricated survey results. Grabe ang survey. Doon tayong tinanong. Lahat ito nandito. Baliktad yan. They are expert for baliktaran. Self-serving mind conditioning. Fake news yan. Sa malamang, yung positive 31 po, para yon sa ating Pangulo. Yung negative 3, yun ang kay Sara. Pinaliktad yung result. Kasi po, malinaw naman po kung sino yung nagtatrabaho at hindi nagtatrabaho. Tama po. Ayan ang aktual na reaksyon ng ating mga mamamayang Filipino na hindi natin pwedeng pikiin kasi mismo mababasa natin. Aktual. Hindi maniwala sa pa-survey po ng SWS. Yan man lang po, mga kababayan, yung ating reaksyon ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.